ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga process observer, Ma'am Loribel Taremni, Master Teacher 1, Ma'am Bernadette Humumay, Master Teacher 2, and Ma'am Shirley Crisostomo, Master Teacher 1. Okay, ngayong umaga, ating matutunghayan ang isang debate ng mga mag-aaral sa Alternative Learning System dito sa Lica Central Elementary School Community Learning Center. So, ang paksa natin ngayong umaga ay ano ba ang mas mahalaga? Edukasyon ba o kayamanan? So, ang dalawang pangkat na magtutunggali ay pangkat na mas, sa ngayon na mas mahalaga ang edukasyon kaysa kayamanan, at ang pangalawang pangkat naman ay sang-ayon na mas mahalaga ang kayamanan kaysa sa edukasyon. Okay, sa ating pagsisimula, pakinggan muna natin ang bawat posisyon ng magtutunggali na pangunahan ng pangkat na sang-ayon na mas mahalaga ang edukasyon kaysa sa kayamanan, at susundan nito ng pangkat na sang-ayon naman na mas mahalaga ang kayamanan kaysa sa edukasyon. Okay, Maricel o James. Good morning sa lahat. Salamat sa mga bukiding guro at magaganda. Para sa amin dito na sumasangayon sa edukasyon, mahalaga para sa amin yung edukasyon dahil ito mag-uugnay sa bawat tao sa mundo. Lalong-lalo na meron nangyayari ngayong gulo, kung walang mga pinag-aralan ng mga tao ngayon, malamang napapatayan na bawat isa. At kahit sino naman pwedeng makapag-aral, mahirap man, matanda, mayaman, o bata, pwedeng makapag-aral ng libre at walang bayad na babanggit na kayamanan. Tulad ngayon, nag-aaral kami sa ALS at nakapagtapos na walang binabayaran na kahit isang kusing. Tanging pag nanais lang na makapasa, tiyaga at sipag lang kailangan. Yun ang masasabi ko. Thank you. Kayamanan. Kasi ang kayamanan, hindi na natin kailangan na maghanap pa ng maraming trabaho kung may pera ka. Sa buhay natin ngayon, aminin man natin o hindi, kailangan talaga natin ng pera. Paano mo matapos yung pag-aral? Paano ka makakain sa araw-araw kung wala kang kayamanan o pera na magkalit? Hindi ka makarating sa iyong papupuntahan kung wala kang pera. Okay, maraming salamat sa ating dalawang pangkat. O ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng 3 minuto na sa pagtatanong at 3 minuto rin sa pagsagot. So mauna na magtanong yung pangkat na mas sa ngayon na mas mahalaga ang edukasyon kaysa sa kayamanan. At susundan naman ito mamaya ng pangkat na sang-ayon na mas mahalaga ang kayamanan kaysa sa edukasyon. James? Unang tanong. Paano nyo gagamitin ang inyong kayamanan kung wala naman kayong pinag-aralan? Papayag ba kayo matatawagin kayong mama? Kung may pera ka, marami kang paraan. Sa ngayon, sa panahon ngayon, kahit wala kang alam, pwede kang magbayad ng tao para magkaroon ka ng kaalaman. Patulad na lang na kung hindi mo alam na papunta doon, pwede ka magkuha ng tour guide kung may pera ka. Lahat na bibili. Sinabi mo na kayang bilhin lahat ng tao sa pera. Siguro, alam mo ba kung paano mo bayaran ng tao kung wala kang pinag-aralan? Yung ultimo pagbilang na yung kayamanan, hindi mo alam. Marunong ang tao sa lahat ng bagay kung mayroon ng kayamanan. Kaya niyang magbayad ng kahit ano sa ibang tao. Dahil ang taong matalino, sila ang naghahabol sa yaman. Kung kayo ay mayaman, habulin kayo ng mayroong katalinuhan. Kaya nga sinasabi, na kulang tayo sa edukasyon. Kasi, bakit mo babayaran ng tao kung alam mo ito tama o mali?
Kaya nga tinatawag na mas importanteng edukasyon. Kaya ano nasasabi mo, babayaran nyo ang buhay ng tao kasi hindi nyo alam ang tama at mali. Kasi kayo puro yaman, wala kayong pinag-aralan. Hindi nyo alam ang tama at mali. Kaya nasasabi nyo pera na lang pinahiran nyo kasi wala kayong utak. Hindi na kayo kapag-edukasyon, kaya pera ang ginagamit nyo. Kaya nga masasabi natin na ang edukasyon ay nagbibigay lahat ng magandang ebidensya sa katauhan. Dahil sa edukasyon, natutunan ng mga tao na gumawa ng masasamang bagay din, katulad ng paggawa ng pinagbabawal na gamot. Kaya dahil sa ginagawa ng katulad niyan, kumakapit din ang mga taong lugmok sa kahirapan na kahit anong ginagawa nilang katalinuhan, kung lugmok sa kahirapan, kakapit at kapit sa patalim yan. Paano kung ikaw ay mayaman na? Simula sa pool na ikaw ay pinanganak na mayaman. At kapag ikaw ay pinanganak na mayaman, kung wala kang taong inapakan, wala kang taong masasaktan. Question po. Hindi lahat po ng mahirap ay palaging na mahirap. Dahil sila mahirap, dahil noon lang ng katamaran. Pagkatapos, lahat din ng hindi mahirap ay hindi makapit sa droga, hindi makapit sa patalim. Pagkatapos, paano nyo naman mabibili ang inyong lahat ng bagay kung wala kayong pinag-aralan? Paano nyo mabibilang ang inyong salapi, pera, kayamanan? Paano nyo naman ipaglalaban na hindi kayo mangmang harap ng karamihan? Sa panahon ngayon, paano mo makukuha ang edukasyon kung wala kang pera? Kung yung mga parents ninyo walang pera, makapag-aral ka ba? Hindi ka makapag-aral kahit sabihin pa natin na sa government school ka nag-eskwela, paano ka makarating dito? Kahit pa libre yan, paano ang allowance kung paano ang transportation mo? Hindi ka makakarating yan kung hindi ka makapera. Kung sa araw-araw na buhay mo, kulang pa yung pagkain mo, paano ka makapag-aral kung wala kang pagkain, wala kang pagkakos? Kung mahalaga sa inyo ang inyong kayamanan, bakit kayo nananais na bumalik at mag-aral ng ALS na wala namang binabanggit na kahit isang kusing o kayamanan ninyo? I repeat. Kung mahalaga sa inyo ang kayamanan, bakit nyo nananais na mag-aral, bumalik sa pag-aaral sa ALS na wala namang binabanggit na isang pisong kusing o kahit kayamanan ninyo? Dahil kailangan. Sinasabi mo na edukasyon, bakit ka nandito ngayon? Bakit matanda pa kung may pera ka? Hindi tayo nagkita ngayon. Kung may pera tayo, noon pa, baka na tayo, tayo ngayon professional na. Kaya nga tayo nandito kasi wala kayong pera. Kaya nga tayo nandito kasi walang paggastos yung parents ka. Kaya para sabihin ko sa'yo, kailangan talaga may pera o kayamanan ang isang tao para tayo makapagtastos at matipagsay ang ating pamumuhay, masaka ng ating pamilya. Hindi na kailangan na magutom ang tao. Para sa akin naman, sinabi mo, may maga ang kayamanan, pero sa akin, wala akong kayamanan. Ang kayamanan ko lang, may edukasyon na nakuha ko pagtapos ko sa ALS. Pagkatapos, bakit nyo pa ninanais naman na bumalik? Kung mayaman na kayo, bakit pa kayo nag-aaral ngayon? Dapat sana, nasa bahay na lang kayo, paupo po, pahiga-higa, tingin-tingin na lang sa TV. Kailangan kasi tawag na marami na ngayong mga bagong high-tech. Kailangan din namin na mag-aral. Hindi, kung noon, kung marami kaming pera, di sana noon, nakapagtapos na kami. Kung kayo, dito kayo, bakit kayo nandito? Kung gusto niyo ng edukasyon, bakit hindi kayo nagastusan ng sinasabi niyong government school? Kung wala kayong pang pagkain, bakit nandito kayo? Go sir. Sunod, wala mo lang may question mo daw. Another question ako, base sa sinabi mo na maraming high-tech ngayon na bagay. Dahil mag-isip mo na may kayamanan ka. Paano mo gagamitin ang isang high-tech na bagay kung wala ka namang pinag-aralan? Kung simula sa pool, kami ay panganak na mayaman. Kami din ay mayroong sansang makapag-aral at makuha kami ang katalinuhan. Dahil kung kami ay pagbibigyan na simula sa pool, pinanganak na mayaman, sa bawat oras at panahon, kaya naming bilhin ang karangyaan ng bawat isang taong mayroong katalinuhan, kaya namin ng bayaran dahil lamang sa kayamanan. Para sa ating opinion,
Alam niyo ba kung saan nagmula ang kayamanan? Ang kayamanan nagsimula sa kailangan. Step by step, hindi mo yan agad makukuha ang kayamanan. Kaya na, ikaw may kapangyarihan, kaya mo ipunin kayamanan. Yung punto-punto sa iyong kayamanan. Ang kayamanan nagmumula sa una, sa kahirapan. Mula tayo sa hirap, hindi natin makukuha ang kayamanan agad. Ang kayamanan, kaya kami mga hirap, kailangan namin ng edukasyon. Dahil sa edukasyon, maraming nagagawa. Maraming imposible sa edukasyon. Hindi lang lahat sa edukasyon lahat magagawa mo. Una-una, mag-aaral ka. Pagkatapos mag-aaral, pangalawa, makakamit mo ang iyong ninanais. Kapag ikay nakapag-aaral, makakuha ka ng isang marangya at marangal na trabaho. Sa marangya at marangal na trabaho, makakaipon ka. Sa makaipon ka, yan ang tinatawag na magkakaroon ka ng kayamanan. Kasi kapag nakatrabaho ka ng marangya at ng magandang trabaho, magkakaroon ka ng pera. Diyan sa pera, mabibili mo lahat. Yan ang tinatawag din yung kayamanan. Dahil ang kayamanan, magkukuha mo yan kung may pinag-aralan ka. Tapos, ang kayamanan, hindi mo masasabi na sa'yo buong-buo. Ang kayamanan, parang minsan yan, natutulaw, nawawala. Kaya hindi mo yan makatawag na kayamanan. Ang totoo kayamanan edukasyon, kailanman hindi nananakaw, hindi nawawala. Habang tumatanda tayo, mas lalo tayo nagkakaroon ng pag-asa. Ang kayamanan mananakaw yan, pero edukasyon kailanman hindi. Kapag may buhay, may pag-asa. Kapag may pag-asa ka, makukuha mo yan. Ngayon, tatanungin kita, mabubuhay ka ba kung wala kang pera? Makapag-aral ka ba? Yung sinasabi mong edukasyon kung may pera ka? Makukuha mo ba yan lahat? Yung nasa sayo ngayon kung wala kang pera? Saan ang galing ang edukasyon? Kung wala kang pera, hindi mo makamit yung edukasyon na yan. Yan sinasabi mong edukasyon na yan, hindi mo yan magagawa. Sa araw-araw na pamumuhay natin, kailangan nating pera. Maabot mo ang edukasyon kung may pera ka talaga. Maraming edukado dyan na nakakit ngayon tambay. Kasi wala silang financial para sa mag-board exam sila. Kailangan nila ng pera para makapag-aral din sila. Kaya pabagsin mo kung basta sa sinabi mo na hindi ka makapag-aral kapag wala kang pera, ay object. Pwede ka makapag-aral tulad ngayon. Nakapag-aral ako. Papasalamat na ako kay ma'am tapos nakapagtapos ako nung last year. Dahil kahit wala akong pera, nagtitiis ako maglakad mula doon sa yung ticket punta dito. Dahil gusto ko matuto. At una sa lahat, wala ang kayamanan dahil ang edukasyon ang nauna. Dahil sa edukasyon, natutunan mo magrespeto, pagtutulungan, tulong din kapwa. Pero pag puro yaman ang iniisip mo, wala kang iisipin, hindi, kaya ang bilhin niya, kaya kong bilhin gusto. Pero iniisip mo ba ang kapakanan ng sarili, kapakanan ng kapwa? Dahil wala kang natutunan, kayamanan lang yung iniisip. Ang kayamanan kasi ang una at pinaka-unang bagay na naglagay sa tao sa gulo. Dahil yan, ang ugat ng demonyo ang pera, kayamanan. Kaya mo nabibili ang tao. Kasi wala kang pinag-aralan, gusto mo lang masunod yung gusto mo, yung lugo mo. Kasi wala kang pinag-aralan nga. So, tulad ngayon, meron kayong mga anak, marami sa atin yung mga anak dito. Bakit nyo pa pinagpapaaral kung kaya nyo mabili ng edukasyon nila? Bakit nyo pa pinapupunta araw-araw sa eskwelahan, sinusundo nyo at natin? Kung marami naman kayong pera. Kung kaya nyo naman bumili ng mga tutor, bakit sa bahay? Dapat sa bahay nyo na lang pinapaaral, hindi sa paralan. Bakit nyo pa pinupuntahan ng mga guro? Bakit nyo pa sila tinatanong kung ayos lang ba yun ng mga anak? Kung kayamanan ang iniisip ninyo, pagdating ang panahon ng kayamanan na yan, hindi nyo madala sa libing. Pero ang edukasyon namin na nakukuha araw-araw, kaya namin pag malaki kahit hanggang sa langit pa yan. Yung sinasabi mo na bakit namin pinagpaaral ang aming anak. Kasi tawag yan ng obligasyon ng isa ka parents na kailangan sa eskwelahan niya ibata. At amo nang tawag sa pamalaan natin. Masiling ko sa imo, kung sa ospital ka ginatawag mo, mga respeto ang mga taong may mayaman. Na kung sa ospital ka, sa mga private hospital ka, kung dato ang isa ka tao, pagsulod niya dira, ati manon nga akong wala kasing kwarta. Bisan ano ka kay edukado kung wala ka sang kwarta, ati manon ka dira sa hospital, ati manon ka nila. Bisan magsulod ka sa isa ka mall, bisan dabo pa kasi nga nakaalaman dira. Kung wala kang sa kwarta, hindi ka palapitan sa tao ka sales girls dira. O kung sa mga privado nga ano gyapon company, mag-apply ka dito bisan ano ka edukado dira. Kung wala kasing kwarta,
Nga, hindi kanila balaan nga muna may ihatag ka sa ilang. Hindi kanila atimanon. Muna ginalunod-tinod. Kailangan ka kung sa kwarta. Kaya nga sinasabi, nauna ko sila sa edukasyon. First, ang edukasyon kapag wala ka niyang lahat, wala sa'yo. Kasi ang edukasyon siya ang nagdadala, siya ang ugat ng lahat, ng kayamanan, ng mabuting pag-uugali. Kaya nga tinatawag ng edukasyon. Kaya nag-edukasyon, lahat ng mayaman hindi na nagkaroon ng pera agad. Nagbulayan sila sa edukasyon. Kahit balik-balik na rin ba ng lahat ng pangyayari, o hindi ko kayo masisisi kasi pabor kayo sa kayamanan. Pero sa ano talaga, kung sa tamang proseso, kahit saan kayo magpunta, talo ang kayamanan. Ang kayamanan kasi kahit anong sabihin nyo, balik ka rin naman ang mga rason. Nagbula talaga yan sa edukasyon. Wala kayong magagawa kung yan ang gusto nyo. Kasi ang edukasyon talaga, mamatay man ako, hindi ko yan pagbibili sa kayamanan. Ang edukasyon kapag nakatapos ako, mabibili mo ang lahat. Kasi yan ang sinasabi, nga hindi lahat ng pabor ako sa iyo sasabi, hindi lahat na nakapag-aral, nakapera, nagkayaman. Kasi sila hindi nagsikap. Kasi ang edukasyon, hindi na yan ang recados ng edukasyon na makapagtapos ka. Marami yan. Maraming species yan sa buhay. Ang kailangan ng edukasyon, sipag, tiyaga, pananalig sa Panginoon, at pagsisikap. Kaya yan makukuha mo edukasyon. Kung nga sinasabi ninyo, hindi ka timalon, hindi ka asikasuhon. Kasi nga, wala silang edukasyon. Wala silang hindi nila alam ang tama. Kasi pirang pinahiran nila eh. At hindi lahat hindi lahat ng nakapagtapos, nakapagpabula ko yun, at lahat ng mahihirap, may paraan. Hindi lahat ng mahirap na bumubulong sa pera. Kasi marami ka nakapagtapos sa sipag at sagat. Una nga sinabi niya, kaya niyang nakari na walang pera. Tama na siya. Hindi mahalaga ang pera. Pwede makapag-aral ng isang tao na walang pera. Magtrabaho sa gabi, aral sa umaga. Sipag at syaga ang kailangan dyan. Makamtan ang kayamanan kung merong talino. Anin mo ang kayamanan kung wala kang katalinuhan. Ang katalinuhan, hindi mananakaw. Ang kayamanan, mananakaw yan. Mawawala rin yan sa bandang huli. Hindi lahat mayaman forever. Maghihirap din yan. Kung hindi ka marunong paano kung mangmang ka, hindi ka nakapag-aaral? Anuin mo yung pera mo? Gasto doon, gastos dito. Ubos. O saan ka? Wala ka trabaho, wala kang pinag-aralan. Wala kang pera. Ano ang gagawin mo? Hindi lahat ng bagay na dadaan muna sa edukasyon bago makamit ang kayamanan. Example, si Manny Pacman. Kung may talento ang isang tao, kaya niya makakamtan ang kayamanan. Katulad ni Manny Pacman, naging isang huwarang baksidor sa ating Pilipinas. Naging champion, nagkaroon ng madaming kayamanan. Si Manny Pacman. Example ngayon, nakuha niyang maging congressman dahil sa kanyang pagbuboksing, sa kanyang talino. Ngayon, nakuha niya ang kanyang katalinuhan dahil sa kanyang talento. At ang kayamanan muna bago ang kanyang pinag-aralan. Ang edukasyon niya muna. Bago nakuha ni Manny Pacman, example, ang kanyang edukasyon, bago niya nakuha, paano natin makukuha ang edukasyon kung wala tayong pera? At bakit yung mga edukadong tao, bakit pa mag-abroad? Kung kailangan pala ng edukasyon, hindi ito na lang sila. Kasi kailangan nila ng pera. Hindi mo makukuha ang edukasyon na yan, hindi makukuha ng mga kabataan ng edukasyon kung wala ka ng pera. Kaya nag-abroad yung mga tao para magtrabaho, para magkapera. Kaya ganyan, sinasabi ko, anong maisuot nyo sa inyo sa araw-araw? Anong kainin nyo kung wala kayong pera? Mabubuhay ba kayo kung wala kayong pera sa araw-araw? Sabihin nyo nga, anong makakain nyo? Saya lang dulu. Aparte sa imong giingon. Halimbawa itong ingon mo galing na, ibalik ako sa imong giingon. Huwag umato ka kita, timanon ka kung nakaibat na. Diya ka nasipyat. Karena mga doktor diya, nagtrabaho diya, ito makagawa na sila grado. Katuan na sila. Timanon, makagod ka, sa pobre ka, tambalan ka, kanila diya. Amo sila katuunan na magtambal. Diba sa edukasyon? Amay pinakauna nga niabot sa kalibutan, una bang kayamanan, di ba ang kaalam sa Ginoo? Ang kaalam sa Ginoo ang hindi gamit para mabuhat ang tao.
Napay gibutang sa Biblia ang gibuhat niya kayamanan desir tao. Di ba wala? Napay gibanggit sa Biblia nga ang tao gahaman. No, sa man. Ako lang ako. Dili sa ako naman pa. Na parte ko nang ingano kay Manny Pacman. Nakuha niya yung pagka-congressman tungkol sa iyang talento, di na tinodoy. May eskwela na siya bay. Diskwelahan niya, di pasar niya ng exam, makapasar siya. Gitagaan siya og ranggo sa gobyerno. Tingnan naman, nakapasar naman siya, graduate siya, diskwelahan niya, pero wala siya gasto ato, libre tong eskwela. Kablo ka gatong eskwela, alas gyud to. Oh, di pasar siya ato, bisag walay gasto. Pila sa kabog ng exam, mapilya manghod si Babin, exam pod. Oh, si Pacman ra ni pasar. Upay nang gingon mo nga nangabroad ang mga tao kay walay kuanre, may edukasyon, di ako ka nakamali. Tingnan naman, ang inyo ang ginaisip kayamanan, mao lang yung mga taong gahaman. Atong gobyerno nga nagdala sa una, puro sa kayamanan ng ginauna. Wa ginauna ang mga kabilinggan sa mga tao. Unsay lang ang obligasyon nga midagan sila nga nga posisyon. Di ba mo silbi? Ilang gamiton ilang edukasyon para tabangan ng mga tao. Pero tungod sa ilang pagkagahaman, pagkakawatan sa kwarta, gahaman sa kayamanan, mao na hinungdan nga ang tao karon gaaway ug uban dito na sila inasun. Mag-uwi ka kung may Kami naman masot ng pide. Sige. Bigyan ko muna. Tanungin ko muna kung meron pa silang tanong, ha? Maghintay ka dili lang. May tanong pa kayo? Wala kang Kami naman masot. Bigyan natin ng Di na ako tanong. Last na ako pangutangan ni ma'am. Dahil sa inyo, hindi naman natin pwede pagtalunan na ganito. Wala. Isang tanong ko lang, last. Mahalaga naman sa inyo ang kayamanan. Tanong ko lang, madadala niyo ba yan sa libing? Hindi namin yan madadala. Kung mayaman kami, yung mga anak namin, meron silang mga pera na pwede nilang gamitin. Kung ano man yung kailangan nila. Kayo, may edukado nga kayo at wala kayong pera. Yung mga anak nyo, makapag-aral ba? Sa panahon na kailangan nilang pera at wala sila? Magmasa rin yun sila. Sige. Tama naman, balik-balik. Sige, sige nga naman po niya ma'am. Bakor kung Sige na, sige. ibatang yan. Nga, pwede na madala ang kayamanan, pero lang nga anak, pwede ka na mabilan. Oh, paano niyo tuturo sa inyong mga anak na gamitin ang inyong naiwang kayamanan kung wala sila pinag-aralan? Pangalawa, dahil sa inyong pagkagahaman sa kayamanan, kaya nyo nabibili ang droga, nabibili nyo ang mga mamamatay tao, nabibili nyo ang mga kriminal, pwede nyo bayaran, nabibili nyo ang buhay ng tao, kahit murang kantidad lang, basta mabili nyo ang tao dahil wala kayong pinag-aralan. Okay, so ngayon naman pakinggan natin ang pangalawang pangkat na makinig na. Bigyan natin ng pagkakataon yung pangalawang pangkat na magtanong. O, go, Frederick! Ano yun yung pinag-aralan at ang katalunungan kung kumakalam naman ang inyong tiyan? Ako na lang sa mga hindi ko sumatik. Oh, Ako sa mga ano yun yung inyong pinag-aralan at katalunungan kung kumakalam naman ang inyong tiyan? Kung wala kayong yaman. Kung wala kaming yaman, makuha namin yan, magsika kami mag-aral. Paano ang pag-gastos niyo sa pang-araw-araw? Hindi pwede, kahit wala pera, pwede makapag-aral. Sige, tingnan natin. Nakailan school na yan, marami ang nagyaman dahil nagtyaga, nagsipag sa pag-aaral. Kahit walang pera na ginagastos. Tingnan natin. Ano ginagamit sa ating pamahalaan? Pera. Pera na pambigay sa mga paaralan. Baka lang notebook, libro, dira, papel, lapis. O paano mo magamit ang edukasyon kung walang pamahalaan na nagtulong sa iyo at yung pera na kailangan sa pamahalaan yan? Paano yung allowance mo? Hindi naman sa magsalit sa pamahalaan na magagat yung allowance. Paano mo siya makuha kung hindi ka magamit sa kwarta? Sige, ikaw. Dugang. Dugang. Sa imong ibang tanang yun, ribat na balik sa imo. Yung tanang man ka kung saan mong edukasyon, pinag-aralan na mo kung wala may pinataon. Hindi ka nagkamali ba eh. Tungkol sa mong naibalan, kanang kamo mga dato, mga kayamanan ninyo, ginapalit niyo tanan. Kanang ginakaon ninyo, aham lagi ka, di ba, sa aming pinag-aralan. Aham gagkawa gulay. Tungkol sa among kaalam, nagtanong ni gulay para sa inyo.
Tungod sa mong kaalam, tanong ibugas, tanong igumay para sa inyo. Inyong baliton. Kunya, isa pa, yung ningon ni Auntie kanina. Nga, sakit to, lipat ko. Hindi ka masali sa gobyerno. Una nga, wala na ang gingon mo nga na gobyerno gasuporta. Oo, di ako nagkamali. Ang tao may gasuporta sa gobyerno. Nga no, kung saan ang gobyerno, bakal, tao na ba? Man gusto mo nagtrabaho ng tao sa gobyerno, di ba, eskwela na? Di sila nakatuon og pagkagahaman, tungod na po sa inyong mga gusto nga mudato. Tungod pagkagahaman ninyo. Mamangkuton na ka. Bakit ngayon ka nandito kung hindi ka gusto nga buligan ka sa pamalaan? Bakit magpapalibre ka? Kung gusto mo naman palang may kaalam ka nga sa'yo. Sa atin pa kailangan mo gyapon sa bulig sa pamalaan kag kwarta para maka-eskwela ka diri. Nga diri ka. Kung hindi mo gusto sa kwarta. Hindi kami may programa sa pamalaan mo. Amo na. Amo na. Okay, sige. So, ang pinag-uusapan natin dito ngayon is ano ba ang mas mahalaga? Edukasyon o kayamanan? Sa grupo namin, kayamanan ang mas mahalaga. Bakit? Kasi kung meron na kayamanan, madali na sa iyo matuto. Marami na tayo. Mula na lang ng internet natin. Kahit ano, pwede natin ma-search. So kung wala kang kayamanan, maraming kabataan ngayon na hindi nakakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan ng ating bansa. So, mas mahalaga sa amin ang kayamanan dahil kung mayaman ka, lahat magagawa mo, lahat pipili mo kung magagawa mo kayamanan. Sa araw-araw ma'am, kailangan talaga ng pagkain. Kung wala kang pira, hindi ka makakain. Paano yan? Paano? Unahin mo pag-aaral mo kaysa sa pagkain mo? O, sino wala kumakain dito? Sino wala kumagasto sa araw-araw? Sino hindi naghanap ng pera? Tingnan natin. Sino? Magbayaw. Kami, may pamahaw. Okay, so maraming salamat mo sa inyo ating napakinggan. Mga taga-obin, alam namin ang bawat pangkat. Okay, so ngayon naman, ang final, ang rebuttal ng bawat pangkat. So, ano ba ang final rebuttal na natin? So, mauna magpapahayag ng rebuttal yung pangkat na mas mahalaga ang edukasyon. Sige. Para sa amin conclusion, kung saan ang mas mahalaga, edukasyon o kayamanan. Pareho lang yan, ma'am. Pareho lang silang mahalaga. Pero mas nauna lang talaga ang edukasyon kaysa sa kayamanan. Hindi mo makakamit ang iyong kayamanan kung wala kang edukasyon o pinag-aralan. Dapat isama mo ang iyong pagsisikap, tiyaga, at pananalig sa Diyos. Isipin mo lang na bukas na darating, meron na akong makukuha sa aking pinag-aralan. Meron na akong makakamit sa aking mga pangarap dahil meron akong pinag-aralan. At hindi mo dapat isipin ang mga kayamanan dahil kusang dadating yan kapag meron ka ng pinag-aralan. At para naman sa amin, kaya nga, pinagpapaaral ang mga bata, pinagpapaaral ang kahit tayo, mga matatanda na, pinapaaral pa nga ng gobyerno. Dahil gusto ng gobyerno na wala nang mahirap pagdating ng araw. Para sa amin, mahalaga talaga ang kayamanan. Hindi mo makukuha ang edukasyon kung walang kayamanan. Sa araw-araw na bigay ng Panginoon sa atin, kailangan talaga natin ng pera sa araw-araw. Sa bawat pansubok na darating, pera talaga yan hanapin mo. Sa pagmata mo pa lang sa agang kwarta, talaga na pangaitan. Hindi ka mabuhay kung wala ka kwarta. Pupuon na. Okay, so ako'y natutuwa, no, at nagagalak sa kooperasyon na inyong ipinakita ngayong umaga. Ngunit mas lalo akong nagalak sa inyong ipinakitang galing sa pagpapahayag ng inyong mga saloobin. Okay, so para sa akin, kapwa mahalaga ang edukasyon at kayamanan. Ang kayamanan, sa totoo lang talagang may panahon na talagang maubos yan. At ang edukasyon naman, isang kayamanan na hindi mananakaw sa atin. So kapwa yan sila mahalaga. So kailangan lang natin mag-aral ng mabuti upang magagamit natin ang ating talino at makinig na. Magamit natin ang ating talino upang magkaroon ng magandang trabaho.
at makukuha natin yung kayamanan sa huli. So, kaya nga, sa likod ng edukasyon at kayamanan, mayroon tayong tinatawag na kasipagan, tiyaga, upang magtagumpay sa ating buhay. At higit sa lahat yung pananalig sa ating Panginoon. So, kaya ngayon, nabigyan kayo ng pagkakataon na makapag-aral muli. So, paigtingin ninyo upang sa bandang huli magkaroon tayo ng isang magandang kinabukasan para sa ating pamilya. Okay. So, maraming salamat sa inyo at bibigyan natin sila ng isang matigang. Thank you sa edukasyon. Pero ang hangad na edukasyon na kayamanan. Okay, bibigyan ko na pagkakataon na makapagsalita yung ating observer, si Ma'am Badi. Ma'am Badi. Baka na lang kamo sa mga kaniwalay, hindi magamit sa motor. Bidid na kita naman. Makinig muna tayo kay Ma'am Bernadette. Ang kagandahan yung kwarta. Tapos na. Isang ikaw? Magandang umaga sa Hindi ka po kailangan partas ka. sa inyong pinaglilipatihan sa ating paksa, ano ba ang mas mahalaga? Edukasyon o kayamanan? Kayamanan sila. Sa present foremost, itong dalawang ito, edukasyon o kayamanan, one of the basic needs of a human being. Basic needs ng isang tao ang edukasyon, basic needs ng isang tao ang kayamanan. Pero una sa lahat, if we talk on, we will talk on biblically, no? Bago tayo pinanganak, una muna ay ang edukasyon. Tinuturuan tayo ng parents natin kasi ang education starts from the home. Tama? But hindi tayo matuturuan ng parents natin tulad sa mga gagamit ng mga basics natin na kailangan. So meron din nakasunod doon yung kayamanan. Pera. Gamit ang pera. Hindi tayo mabubuhay kung wala tayong makakain. Tama? Pero in the home, the basic is natuturuan tayo at the same time yung ginagamit ng parents natin na pag-aalaga sa atin in our daily living, pera. Kasi tayo kumakain, nagbibili tayo ng gatas, binibili ang pera, dito sa kayamanan, pera yan, no? Pero sa naririnig ko sa inyo mga ideya, hindi kayo kasi bumalik doon sa basic, no? Doon lang kayo yung na-forcing ninyo na pinaglilibatihan niyo ang sa ngayon. So actually, both parties, nagdidebate na grupo ay pawang nag-aaral kayo. Diba? Sa education, meaning to say, nag-aaral kayo. But kasi na-oblige lang talaga kayo na kung saan kayo mapunta. So, siyempre, ibigay mo talaga yung ideya mo kung ano. Pero, kung babalik tayo sa basic yun, magka-dugtong ang edukasyon sa kayamanan. Kasi kailangan natin yan. Yan ang mga basic na kailangan natin as human being. So, sa inyo, ito lang ang sasabi ko, good to know, nandito kayo ngayon, nag-aral kayo sa ALS, pero good to know also na pagpunta niyo dito, isa lang isipin niyo, the attitude na bibigay niyo ilagay niyo sa isip niyo, sipag at tiyaga lang. Makakanwit niyo yung lahat. Ang edukasyon at kayamanan. Yun lang. Kaya pa kasi